Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. Patuloy tayong nagsisikap na sa tulong at awa ng Diyos, makasunod, makapaglingkod sa Kanya. At sa ating pagsisikap, nagampanan ang ating responsibilidad sa maraming pagkakataon. Inilalagay tayo ng Diyos sa iba't ibang sitwasyon at binibigyan tayo ng iba't ibang pagkakataon na patunayan sa Kanya. Totoo at tapat tayo sa ating kagustuhang makasunod at makapaglingkod sa Kanya. At doon sa pagkakataon na yon, nasusubukan kung tunay ngang tayo ay totoo at tapat sa ating pagsisikap na makasunod sa paglilingkod sa Diyos. Kung babalikan natin, mga kapatid, ang unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, narinig natin ang napakagandang halimbawa ng isang sitwasyon at isang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa tao para patunayan kung tunay ngang siya'y magiging tapat at totoo sa kanyang responsibilidad, sa kanyang pagsisikap na sumunod at maglingkod sa Diyos. Ang halimbawa sa unang pagbasa ay halimbawa tungkol kay David. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang sitwasyon, ang pagkakataon upang patayin si Haring Saul. Ang eksena, nandoroon sila sa may kuweba at si Haring Saul nakatulog at itong si David na nandoroon lamang ay halos nagkaroon ng magandang pagkakataon. Itong si Haring Saul ay naghahanap kay David kasama ang kanyang 1,000 tauhan upang patayin si David. Nagmumula ang kagustuhan ni Haring Saul na patayin si David sa inggit dahil mas sumikat at mas kinilala ng mga tao si David kaysa kay Haring Saul. At nangyari na sobrang sumikat si David sa pagkapatay niya kay Goliath. Kaya merong pagkakataon na sinabi ng anak ni Haring Saul na si Jonathan sa kanyang amang hari, "Bakit mo gustong patayin si David? Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo." At sinabi ng hari, "Sige, hindi ko gagawan ng masama. Hindi ko papatayin si David." Pero dahil talagang nagpadala siya sa kanyang inggit, yung kanyang ipinangako sa kanyang anak, nabaliwala. Nagsama siya ng 1,000 tauhan upang hanapin si David at patayin. At ito yung sitwasyon sa Ebanghelyo na narinig natin. Nakatulog si Haring Saul sa pagod at nandoroon siya sa loob ng kuweba, habang ang kanyang mga tauhan nandyan sa labas nagpapahinga. Walang nakapansin kay David. Nalapitan ni David si Haring Saul. Alam niya na siya ang hinahanap at gusto siyang patayin ng hari. Sitwasyon, pagkakataon. Ikaw ang papatayin ng haring ito. Ngayon, nasa harapan mo siya. Pwedeng-pwede mo na siyang unahan na patayin. Ano ang gagawin mo? At sabi ng unang pagbasa, na konsyensya si David. Hindi niya magawang patayin ang hari na hinirang
ng Diyos, bagamat gusto siyang patayin nito. Kaya ang ginawa ni David, gamit ang kanyang tabak, pumila siya ng kapirasong damit sa laylayan ng damit ng hari at siya'y umalis. At doon sa di kalayuan, sumigaw siya, "Mahal na hari, narito sa aking kamay ang kapiraso ng iyong damit. Hindi mo alam, pero gustong-gustong na kitang patayin at ng aking mga kasama. Pero nirerespeto ko ang iyong kapangyarihan bilang hari na pinili ng Diyos." At sa mga sinabing iyon ni David, alam na alam ng hari na talagang pwedeng-pwede na sana siyang patayin ni David, pero hindi ito ginawa. Kaya sa pagkakataon na yon, ang sabi ng hari, "Anak, ikaw nga ba yan? Higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. At pinatunayan mo ito ngayon. Hindi mo ako pinatay, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo." Yung tipong pinawalan mo pa ang kaaway mo. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel, at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Napakagandang kwento sa kung ano ang sitwasyon, sa kung ano ang pagkakataon na binigay ng Diyos kay David para patunayan, ako'y tunay na sumusunod at naglilingkod sa inyo. At ang aking gagawin ay ang kung ano lamang ang naaayon sa inyong kagustuhan, sa inyong kalooban. Amen.